sa ating mga Bacorenyo. Patuloy lang po kayo magtiwala sa inyong gobyerno, ang inyong pong lingkod, Mayor Strike Revilla. Magandang araw, Pilipinas! Welcome to another episode of Diskurso on Air, your beacon of trust and your beacon of truth. Sa sarili nating pananalita, ang tanglaw ng katotohanan at gabay ng pagtitiwala. I'm your host, Rico Bautista, ang inyong kadiskurso, and we're welcoming back a very special guest. As he prepares to serve his city, we once again would like to give a deeper dive into his vision for the safety and stability of his city. Ladies and gentlemen, let's welcome back the 24/7 Mayor of Bacoor City, Cavite, Mayor Strike Revilla. Ako, magandang araw. Magandang araw po sa lahat. Magandang araw, Mayor. Kumusta po kayo? Ako, okay. Well and good. Yeah, and it's good to be back. So thank you for accepting our invitation again to be here in this podcast. Natutuwa po kami na magkakaroon naman tayo ng pagkakataon para makipagkwentuhan sa inyo. Yes, it's always welcome and siyempre napakahalaga nito. Kahit pa paano na pag-uusapan natin kung ano yung dapat nangyari at mangyayari pa para sa ating lungsod. Yeah. Mayor, siguro, didiretso na po tayo dun sa usapan natin. No? Yeah. So, ngayon pong episode na ito, ang gusto nating pag-usapan ay yung peace and order, yung internal security, especially dito sa City of Bacoor. So Mayor, gusto ko lang po munang tanungin kayo, bakit po ba sa inyo importante yung seguridad? Backbone yan isang developing na bayan o lungsod. Nakikita natin kasi papasok ang lahat Once na secure ka, nakikita mo yung isang lugar, tahimik at safe ka. Yan ay isang makikita natin doon na-develop talaga. Although, kasama sa pag-develop din, siyempre, pagdami ng tao, iba-ibang tao yan. Diba? But you have to try na talagang yung safety and security ay nandoon palagi. Yeah. So, totoo po yan. No? So, I think every one of us would like to have peace and order and be secured wherever we are. Yes, lalo na dito sa atin. Sa Bacoor kasi, ang Bacoor, more on, makikita natin marami tayong subdivision dito. And ngayon, fast-growing yung ating commercial, ang business establishments. And yun ang talagang pinili nila yung Bacoor as second home. Karamihan dito, hindi naman Caviteño. Cavite by choice. Yeah. So, right now, makikita natin na sa dami ng tao, so, siyempre, gusto mong natutulog ka rito. Siyempre, gusto mong matulog, natahimik ka. Yeah. Although, hindi natin may bibigay. Marami talagang hindrances din. So, but we're trying to do our best to keep Bacoor safe. Yeah. So, Mayor, dun ba sa mga nagdaang termino mo or sa kasalukuyan, ano yung mga successful security measures na na-implement mo na? Alam mo, yung una, siyempre, isang priority natin, kabataan. Kaya tayo pina-implement natin yung napakatagal na ordinansa na yan since munisipyo pa noon na mag-issue tayo. Yung curfew. Curfew is talagang makikita natin. Kasi isa rin to na pag-alaga natin sa mga kabataan. Nakikita natin talaga, lumalabas ang gabi talaga yung mga bata. At yan, yung may mga gang, fraternities pa. Kaya, ngayon, itong pagbabalik natin ito, talagang we strictly implemented yung ating city ordinance when it comes to curfew na pinagbabawal natin. Yung 17 years and below, na mamalagi sa kalsada nang walang kasama na matanda. So, yun ang ating pong pinagbabawal. At dyan, sa ginawa natin through mahigit na pong almost 2 years na ang ating termino ngayon. Mahigit 4,000 na 4,325 to be exact, ang ating pong na-save. No, hindi natin inuhuli yung bata. We're saving them from harm na maaaring mangyari sa kanila sa labas. So, Mayor, ilan po ulit bata ito? 4,325. 4,325. Wow. Mahirap talaga. Alam mo, mahirap to. Ang maganda rito, kasi in-involve natin lahat So Mayor, ano po yung ginawa ninyo para maging successful ang pagpapa-implement nyo dito sa curfew? You know what? It's involved kasama ang community, no? From the city government, no? Officials natin, mga konsyal, sumasama yan dyan, hanggang mga department unit heads natin.
Talagang make sure pati barangay may mga schedule 'yan na dapat silang sumama during the curfew with kasama mga NGOs. Yeah. And, kasama din diyan yung ating mga force multiplier na sumusuporta sa PNP natin. At, 'yan do'n natin nakikita na mas makita nila yung concern sa mga bata, 'di ba? Na hindi lang kami, dapat kailangan kayo. Yeah. Kaya nga ako sa lahat ng mga patawag natin sa mga event, as much as possible kung makakapunta ako binabanggit ko yung curfew. Yeah. Dahil even sa mga 'yan, sa mga kalinga, sa matatanda, Mhm. binabanggit ko 'yan na sana tulungan niyo naman kami Mhm. na huwag niyo nang palabasin yung mga apo ninyo, Yeah. 'di ba? Ito ay para sa kanila. Mhm. Hindi naman natin sila hinuhuli, sila ay ating pong, tinutulungan na maging safe Mhm. pagdating ng gabi. So Mayor, speaking of community, so yung mga tao natin sa komunidad, ano yung naging role nila specifically nung ini-implement nyo ito? Kailangan lang mapaalam mo sa kanila, eh. No. Lahat naman kailangang ma-educate ang tao. Okay. Meron tayong ganito, Hmm. madaling sumunod ang tao, eh. Okay. Basta maintindihan lang nila Mhm. kung ano. Mhm. Mahirap yung iba kasi alam mo naman ngayon lalo sa social media maraming naglalabasan kung ano-ano. Mhm. Yun ang mahirap, Mhm. 'no, na minsan, talagang, naliligaw sila Yes. sa mga lumalabas. But, for me kaya nga ako gusto kong maintindihan ng mga taga Bacoor yung ginagawa natin hindi lang dahil gusto ko 'to. Yes. Hindi lang dahil 'to isang batas, dahil ito yung pagmamalasakit namin. Mhm. Mhm. Pagmamalasakit ng gobyerno na dapat katulong din ang taong bayan. So Mayor, Namamalasakit din. parang nakikita natin na una, kailangan i-educate ang Yes. community members. And then nakita rin natin na 'pag ang community members ay nagsama-sama, Mhm. 'di ba, tungkol sa gusto nating ipatupad, mas nagiging mas madali. Yes, yun napakalaking impact Yeah. 'to pagka-involved lahat. Mhm. Yun naman talaga. Kaya nga ako sa matter ng ating pong pamamahala, Mhm. hindi lang ako nagde-decide. Yeah. Lahat consultation, Mhm. 'yan lalo na sa city council, Mhm. kay vice mayor, talagang kinukonsulta ko lahat Mhm. yung ginagawa natin at kung ano yung mangyayari at ano yung papasukin ng city government. Yeah. Kaya gano'n din tayo Mhm. sa ating mga kababayan. Mayor, alam ko Excuse me. na darating at kini-claim na natin na sa susunod mong termino, Mhm. ano pa yung mga pinaplano mo tungkol sa peace and order and sa security para mas mapaigting pa natin lalo ito? Alam mo sa totoo lang, una magpapasalamat muna ako sa taga Bacoor, 'di ba? Yung tiwala nila at, sa akin at sa, buong ating mga kasama sa Team Revilla na halos kami unopposed dito at, nakakatuwa dahil nandoon makikita nila na yung tingin ko, Mm. yung serbisyo natin nararamdaman nila kahit papaano. So, ngayon Mayor, parang siguro gusto rin lang nating pag-usapan na kasi sa peace and order, sa security, involved siyempre yung mga military or uniformed personnel natin, Yes, no? PNP. So, ano po ba ang naging involvement ng ng either PNP or military or the uniformed personnel dito sa Bacoor para sa pagpapa-implement ng peace and order? Sa peace and order natin siyempre, one is nandiyan diyan siyempre ang PNP at siyempre ang barangay, 'no? But for me, kailangan talaga community involvement. Dapat lahat aware dapat, eh. Mhm. Hindi man po natin lahat kaya, wala namang perpekto talaga 'no. Mhm. Sa lahat ng mga programa natin minsan may kakulangan. Pero tayo, as much as possible, gusto natin maging safe ang mga kabata, 'pag tutok ng 10:00 ng gabi hanggang 4:00 ng madaling araw, nasa bahay lang dapat, Mhm. 'di ba? So 'yun, ngayon natutuwa tayo dahil since in-implement natin 'to 'tong pagbabalik ko noong 2022, Mhm. mahigit 4,300 na. Yeah. 25 ang ating nase-save ng mga bata. Mhm. Hindi lang naman 'yan ang mga programa rin natin. Meron tayong sagip ng Batang Lansangan, yung pakalat-kalat. Okay. Mhm. Kasi nakikita ko hindi rin puwede kasi isa rin 'yan ng dala ng kahirapan Oh. na napapabayaan ng mga magulang. Mhm. As much as possible ayoko na may nanghihingi sa mga kalsada natin. Hmm. Ang instruction ko diyan sa ating Social Welfare Office, Mhm. 'no, ay sagipin sila kung kailangan pakainin, kung Mhm. kailangan ng titirhan, meron tayo dito Boys and Girls Home Mhm. and Halfway House, Yeah. 'no, and may conflict with the law. Mhm. Meron na rin po tayo na para sa mga matatanda, Okay. yung mga pakalat-kalat, Mhm. yun meron din po tayo na Yeah. talagang pinangangalagaan, pinapakain natin at the Yeah. same time, talagang yung pati kalusugan nila pinapa-check-up din natin, lalo Pero na yung mga meron bata.
Pero Mayor, yung pinag-usapan natin kaninang 4,325 na na-save nyo, sa curfew yon, Yes. di ba? Yes. Pero ngayon, ang sinasabi rin natin, meron tayong mga nasasagip na mga kabataan na nandun sa kalye Yes. at mga matatanda na nasa kalye. So meron po ba kayong numero, statistics dito kung ilan na ang natulungan natin? Yeah, for the past 2 years, meron tayong at least itong 2024, yung records natin, they're about, tingin ko, dun sa batang sagip lansangan natin, they're about 74 Okay. na mga bata Mhm. ang ating pong nasasagip. At siyempre, kailangan natin talaga naman na, ngayon actually, dun sa ating pong kalinga sa matanda, meron tayong halfway house para sa matatanda ngayon. About 3 po yung nandoon ngayon. Okay. Na yan yung wala nang tinitirahan, pag-alagala sa kalsada. Na ngayon po, meron na po silang matitirhan, alagaan natin sila. At yung iba, minsan kung kailangan pauwiin sa probinsya, kung meron may kamag-anak pa ron, tinutulungan din po natin yan. Napakagandang mga proyekto po ito at gawain ng Bacoor para sa, lalo na yung sagip kabataan na nasa lansangan, pati yung sa mga matatanda na tinutulungan natin sila because somehow this will give peace and order Correct. in the city, right? Correct. Kasama rin po ito eh. Kasi Yeah. sa dala ng hirap, hayaan natin ganyan sila. Yeah. Di ba? So, kasama rin po ito na talagang yung seguridad, ng safety ng lahat ng tao, Yeah. talagang mapangalagaan din po natin. Sige, Mayor, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung mga programa na meron ka para sa PNP? Ang PNP natin, siyempre, alam mo, hindi lang pwede puro trabaho. Sometimes talagang tayo po ay meron po tayong ginagawa na programa para sa taon-taon. Binibigyan po natin ng reward at award ang mga yan. So, pinaparangalan natin yung mga nakakagawa ng magaganda para sa ating bayan. Kasi nakakalungkot no? Parati na lang silang nasisisi sa lahat na nangyayari na hindi naman ninyo alam kung gaano po kahirap ang maging pulis. Kaya po tayo sa City Government ng Bacoor, sinusuportahan po natin yan. All the way. No? Ako po ay full support sa lahat ng ginagawa ng pulis natin. Pero pagka nagkamali naman sila, ako rin naman din po ang kalaban nila. At ang alam po natin ay marami naman talaga tayong mabubuting pulis. Yes. 'Di ba? So, merong mga nababalita na hindi gumagawa ng tama, pero mas karamihan pa rin sa kanila gumagawa ng mabuti. Correct. Yeah. Tama. So, napakaganda pong programa ang meron tayo para sa ating mga kapulisan. No? Okay. Mayor, meron din po tayo na tinatawag na comprehensive bullying program. Pwede niyo po bang ikwento sa amin ano ito? Kasi alam nyo, tapos itong pagbabalik ko nitong 2022, talaga naisip ko, ano ba yung problema natin sa kabataan? Yan yung nag-aaway-aaway sila. Minsan talaga sa gabi, kaya tayo nandyan yung curfew, pinasok natin yung curfew. And then nakikita natin dyan yung fraternities and gangs. No, na nag-aaway-aaway. Yeah. So nagpatawag tayo. Nagkaroon tayo ng isang MOA with all the fraternities and gangs sa Bacoor. Wow. Para mapagsama-sama po natin sila, para magkaisa sila. At isa lang yung ating direksyon, na dapat yung mga bata ang target natin. Hindi tayo manakit, kung hindi dapat mapaganda ang buhay ng ating mga kabataan. Wow. At ang pangarap po natin ng city government, kaya naman po tayo talaga naman yung ating education, ating mga schools, lalo nagpaparami po tayo ng schools, lalo magkakaroon tayong ng science high school dito, tapos yung Cavite State University natin. Ngayon din po, nag-expand din po tayo. Dahil gusto natin na hindi lang elementary o high school makapagtapos ng Tiga Bacoor. Ang pangarap ko po para sa kanila, hanggang kolehiyo. Hindi lang makatungtong, makatapos dapat sila. Yan po ang pangarap ko para sa kanila lahat. Kaya po yan, ginagawa po natin, nagkaroon po tayo ng MOA sa mga fraternities and recently lang ho, meron po tayong kapartner po ngayon, no? Kasama po natin ang siyempre, ang ating pong PNP, ang mga SK po natin, youth leaders po natin sa mga private and public schools. Tayo po ay magkakaroon po ng actually next week, kakaroon po sila ng orientation and training. Sa seminar po natin sila, ano ba gusto nyo mangyari? Paano natin mapipigilan ng bullying? Kasi totoo lang kasi nakikita natin, pagka nabubully, yung bata, kung hindi takot ng pumasok, talagang hindi na pumapasok. Diba? So, yun ang mga challenges na nakikita ko na bawat every year ho kasi
nakikita natin may nababawas na bata. Mm. Pagtungtong ng second grade 2, grade 3, elementary lang ho yan, ha? Yeah. So pagtungtong ng bawat baitang na yan, merong ilang bata na nawawala. Yeah. So yun ang nakakalungkot. Nasaan to mga to? Yan yung maaaring dala na nabubuli sila, Yeah. dala na yung magulang nila, problema sa magulang. Yeah. Hindi lang ang bata ang problema, minsan magulang ang problema at minsan talaga kahirapan. Yeah. Yan ang isang malaki na kaya naman po dito, pinipilit po natin. Tayo may mga scholarship program tayo sa public and private school. Nagbibigay po tayo ng scholarship. Konti man lang. Yeah. No? At yung mga nakikita natin mga magla-Latin honors, mga cum laude, magna cum laude, binibigyan din po natin ng reward po yung mga yan. Wow. Para pagkilala ng gobyerno na Bacoor na itong mga gagaling nating kabataan Yeah. ay dapat pamarisan. Diba? Mayor, kahanga-hanga yung comprehensive bullying program in coordination with the PNP, with SK, and many others. Dahil, Mayor, ang nakikita natin sa ibang lugar, yung mga fraternities, so sila yung nag-aaway-away. Pero dito nagkaroon kayo ng MOA. Hindi na po mangyayari na ganoon, lalo na po yung elders po. Yeah. Kausap po natin talaga sila. Kaya lang, minsan may mga bago na namang Yeah. fraternity ngayon, meron naman pong bagong tumutubo. Yeah. At yun po isa rin pong pinatawag din po natin. At sasanib din po sila sa atin, sa Very grupo good. natin, na para sa pakikisa, para sa Bacoren, Batang Bacoreño. Yeah. At ugnay po nito dahil nga ang isang attention natin at ang focus ay ang mga kabataan. So pati yung education natin, no? Talagang pinagtitibay natin para sa mga kabataan. Holistic approach po yan. Hindi lang po yung bata, inilalabas natin sila sa kasamaan. Gusto natin makapagtapos ng pag-aaral para maging mabuting mamamayan at the end of the day. Yeah. Diba? Pagka meron talaga silang buhay na sarili. Ganun ang gusto natin mangyari. Lahat po talaga. Hindi lang po pwede, ito lang bibigyan mo ng solusyon. Dapat talaga, ito, involve natin lahat, pati pamilya. Pati mga actually, yung sa anti-bullying, pati Parents and Teachers Association, kasama rin po natin dyan. Correct. At may private din po tayong sinasama ngayon. Yeah. Even the private schools natin, kasama rin po sila. Natutulungan din po natin. Alam ko, may kakayanan yung mga magulang nila. Pero hindi maalis pa rin na nabubuli yung mga anak nila, di ba? Yun po ang ating pong iwasan. It's part of the peace and order, safety ng tao at ng kabataan natin. Correct. Ang nakasalalay dito. Kasi yung mga batang yan, hindi makapagtapos ng pag-aaral. Correct. Saan pupunta yan? In the end of the day niyan, yung mga yan ang problema. Correct. At magiging problema ng ating lipunan. Yeah. Diba? Kaya po yun yung pa lang, doon pa lang, sinesave na po natin sa kabataan pa lang nila. Kahangahangang programa ito, Mayor, no? So at alam mo, yung edukasyon, kabataan, siguro sa susunod nating mga episodes, maganda nating pag-usapan pa ito ng mas malalim at ng mas mahaba. Pero Mayor, balik lang po ako, yung mental health. So nabanggit niyo po yan kanina, pero ano po ba ang mga gusto pa nating gawin para ma-address ang mental health issues na meron tayo? Yan po talaga yung depression. Alam mo, nakita ko ito after COVID. Yeah. Siyempre, ang tao, maraming nawalan ng pag-asa maraming namatay na hindi natin nakikita. Yeah. Diba? So talagang part of it, after that, talagang maraming nawalan ng hanap buhay. So ngayon, unti-unti tayong bumabangon. And nakita ko yung depression. Ang solusyon dyan talaga lang, no? Siyempre, dapat may makausap yung tao. Diba? Yun ang ginawa natin ng paraan na ayoko kasi magpapakamatay lang. Siyempre, may bata tayo nagpakamatay. Sabi ko, sayang yung buhay. Diba? Kung ano man personal, sabi mo na iniwan ka ng boyfriend o girlfriend mo, hindi katapusan ng buhay yan. Yeah. Diba? Kung sinaktan ka ng magulang mo, hindi katapusan ng buhay yan. Kailangan lumaban. Diba? Kaya po dito, talagang make sure na matutulungan natin sila. Kung hindi man, meron tayong, sa 161 po natin, pwede silang tumawag at magagabayan sila na kanila pong makakausap. Kasama po ang CSWD natin at ang ating pong ang transformation office natin. Napakaganda po, Mayor, at salamat po dito. Mayor, balik lang po ako, no? So sabi natin yung mga uniform personnel natin, particularly PNP. So napalitaan ko po na ang ating PNP chief, National PNP chief, ay dating taga Bacoor. Naging hepe. Naging hepe, Chief Yes, of Police, COP natin. Yes. So of course, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, Yes. taga Bacoor po siya.
Na-assign Naging siya hepe. dito bilang Chief Hep of Police. hepe na. Okay? So, meron po ba tayong mga naging proyekto o mga gawain between the PNP nung siya po'y narito bilang Chief of Police at saka ang inyong opisina? That time kasi 'no, maliit pa ang Bacoor Mhm. at, hindi pa gano'n kaunlad ang Bacoor that time. Yeah. So, napakaliit pa rin, munisipyo pa, that time. Mhm. Pero that was 15 years ago. Yeah. Mhm. But, makikita natin yung kakulangan sa pulis, Yeah. 'no. Kung panahon niya, 'no, sinabi niya nga, it's 180 ang pulis na natin that time. Ngayon, ang existing natin 189 Okay. policemen Yeah. and women. Mhm. Antakin mo 'yun, 'di ba? Mhm. Siyam lang nadagdag after 15 years, Yeah. 'no. Makikita mo yung bilang, imbis na dumami, Yeah. mababawasan dahil una may nagre-retire, merong Tayo. nalilipat sa ibang lugar, Mhm. mga gano'n. Kaya nga as much as possible, yan ang hinihingi natin. Actually, nung naging bisita natin, one of the flag raising natin last year, Mhm. si Chief Maybil, 'no, ay isa lang ang ni-request ko sa kanya, Mhm. dagdagan niya ang pulis ng Bacoor. Yeah. Mhm. Kasi kailangan po talaga namin. Kami, isa pong naging dahilan kung, nung 2022 nung pagbabalik ko, naisipan ko pong mag-merge ng barangay. Mhm. Yung ginawa po natin yung pag-merge ng barangay dahil isa sa nakita ko, yung power, yung bang makikita mo yung barangay, yung budget ng barangay. Dito sa'min may 2,000,000 pa, Mhm. 3,000,000 na budget ng isang Yeah. barangay. Mhm. Anong magagawa ng 3,000,000? 2,000,000 sa isang taon, 'no? Mhm. Meron kang maintenance sa kuryente, tubig lang. Yeah. May sasakyan ka, gasolina, Mhm. maintenance sa sasakyan. Sweldo pa ng mga tao. So, ano mangyayari sa isang barangay? Mhm. So, sabi ko nga, ito yung malaking move na ginawa natin Okay. noong 2023 ang election natin that time. Nakaisang taon na tayo last year. At, ito nagawa natin, dadalawa pa lang sa Pilipinas. Bacoor ang isa na do'n. Wow. Congratulations po. Mahirap Mhm. kasi mas madali magdagdag kaysa magbawas. Yes. Alam mo naman natin 'yan, Opo. kahit tayo mag-e-exercise para Yes. magbawas ka ng weight mo, 'di ba, mas mahirap. Mas mahirap. Kung magdagdag, kumain ka na ng Yes. kumain. But, this time, it's a political will Mhm. na alam ko na marami rin po ang, nag-isip no'n. Sabi nga, marami akong kinonsultang mga kaibigan natin. Mhm. Pero sa kanila, iniisip nila, wag Pero for me, naisip ko na tama Yeah. Kaya nga willing ako na mag-share katulad ng ginawa natin para sa ibang bayan din Mhm. na alam ko marami rin, kahit Metro Manila, Yeah. na kahit akala natin mga mega malina sila, yayaman ng barangay, Yeah. and yet marami tayong barangay na Mhm. mahihirap. Na siyempre kailangan nila ng pondo. Antakin mo sa peace and order mo, Mhm. ang tanod mo babayaran mo 500 sa isang buwan. 'Di ba? Paano naman ang buhay ng Paano isang mabubuhay? tanod? Oo. Isang buwan 500, one day lang 'yan kung Mhm. tutuusin, 'di ba? Yun, sakripisyo rin sila. Yeah. Hindi naman forever sakripisyo. Yeah. You have family, Mhm. napapakainin mo. Hindi po puwedeng gano'n. Kaya for me, naisip ko na kailangan po natin na palakasin ang barangay para yung peace and order, yung mga programa at proyekto ng city at ng barangay ngayon, nagkakaroon kami ng Yeah. ng So, Mayor, tulungan. pagdating po doon sa law enforcement, Mhm. 'di ba? Kanina pinag-usapan natin ang PNP, tas nag-merge tayo ng mga barangays. So, pero minsan challenging yung law enforcement, dahil sabi natin yung number, 'di ba, ang ratio. Yes. So, paano niyo po na-enforce pa ang law enforcement sa city natin? Alam mo, sa totoo lang, mahirap pa rin, kasi maraming kulang, Yeah. 'no? Totoo lang. Ako nga meron akong ni-request nga sa PNP. During that time na rin, bumisita si chief. Sabi ko, "Kontakin niyo, meron tayong sasakyan, about 20 plus, 28. Mhm. Ngayon nadagdagan." Papasalamat din ako kay chief, nagbigay Okay. siya Mhm. nito lang a few weeks ago, Okay. nagbigay siya ng 2. Mhm. At, binigyan tayo lang nabigyan sa Cavite. Wow, Kaya thank you okay. very much, Chief Marbil. Kaya naman po, 30 na ngayon. Ang problema mo ron, yung bawat sasakyan na yun, ang magmamaneho lang, Mhm. police line. Ah. Ayaw nila ng sibilyan. Mhm. Sabi ko, ano mangyayari niyan? Yung pulis mo, magmamaneho na, isang backup lang, 2 sila, paano makakatakbo yung driver? Mhm. 'Di ba? Yeah. So, paano makakatulong? So, for me, sabi ko, baka puwedeng ibahin natin, na puwede nating i-request na lang na sibilyan na lang yung driver. Turuan na lang yan sa, 'di ba, sa safety niya, Correct. pagka in case of emergency Mhm. na merong hahabulin, 'di ba? Yeah. So, matuturuan naman yan, Mhm. At siyempre nakalagay na lang din yun na talagang siyempre Accountability niya, Yes. 'di ba? Yung mga gano'n. Kaya
Ako, kita mo yun, kung 30 siya, Mhm. 30 na yung driver. Yeah. Mhm. Di dun pa lang, yung sa 189, Yeah. halos Mhm. 60 na, nasa kotse pa lang. Yeah. So, papaano pa yung iikot natin Yeah. talaga? So, that's a problem na nakikita natin. Pero yun, nag-o-augment tayo sa tulong ng barangay Yeah. na talaga naman ang basic pa rin talaga nakatuwang natin sa Mhm. peace and order sa lahat, siyempre ang barangay. Pero Mayor, humahanga ako sa'yo dahil etong mga ganito napapag-isipan mo. So ngayon ko lang narinig yan, Mayor, na kahit sa movies, 'di ba, sa mga pelikula, ang nakikita mo namang pulis, dalawa at yung isa talaga driver. Pero ikaw pa lang ang nagsabi talaga na pwede bang civilian yung driver para yung mga pulis mismo pwede nilang gawin yung dapat nilang gawin pagdating Correct. sa law enforcement. Correct. So I think that's very laudable, no? So, Kaya nga kulang na tayo sa pulis. Pag yeah. mamanehewin mo pa, Yeah. siyempre ang concentration na mag-drive, Oh. 'di ba? Mhm. Baka mamaya gamitin getaway pa yung kotse nila pagka naiwanan nila yung sasakyan. Mhm. So, yun yung mga risk din, Yeah. no? Kaya lang may risk din naman sa civilian. Yeah. Mhm. Marami naman tayo diyan na gusto rin na maglingkod din, Yeah. na alam nila na kasama yung sakripisyo, Mhm. no? At yung danger ng kanilang buhay Yeah. pagka nandun sila. Katulad ng mga tanod, Mhm. hindi naman yan in danger din ang buhay ng mga yan pagka sila naglilingkod. Hindi mo alam, pumunta ka sa away, Mhm. ikaw ang mabaril dun, ikaw pamalo lang ang dala mo, Right. 'di ba? So, wala namang baril ang tanod. So, Mhm. yun ang mga kasama sa paglilingkod natin, Pero sakripisyo. Mayor, speaking of tunnels, ano po yung mga proyektong ginawa nyo para mas palakas natin ang mga tunnel? Kasi nagbibigay tayo every year sa kanila ng mga incentives, ng award, reward, Mhm. gano'n tayo ginagawa natin po 'yan, naglalagay tayo ng mga Yeah. reward sa mga nakikita natin sa barangay, lalo na sa ating mga tanod. And this year, Mhm. 'no, ito yung first ever na gagawin po natin, 'no, Yeah. sa budget natin ngayon. Although konti na talaga Mhm. ang space natin, but, talagang pinilit ko na mabigyan sila kahit papaano. Bibigyan natin ng konting allowance mula sa city government na. Okay. Augment lang ang city government. Mhm. Mhm. First time natin gagawin. Wow, very good, very good. Mayor, dun ba sa plano natin na i-suggest or i-implement na ang driver ng police cars ay civilian, nasaang stage na po tayo diyan? Actually, kinausap ko si Chief Marbil diyan, 'no. Okay. So, nasa kanila naman 'yan, bola, Yeah. kung ano yung gagawin nila Mhm. when it comes to their decision policy, Yes, 'no. Kasi talagang nakikita ko, 'di bale sana kung marami tayo talagang pulis, correct. 'di ba? Sana lang pakinggan din tayo. Mhm. Lalo na dumaraming sasakyan natin, Yeah. ang pulis natin 'di naman gano'n karami. Mhm. So, makikita natin yung kulang pa rin. Yeah. At sana nga po, pakinggan tayo ni Chief Marbil Yes. na itong request natin na magandang idea. So ma-implement po sana natin para talaga sa peace and order ng Bacoor, no? Mayor, siguro ang gusto po natin pag-usapan ngayon yung infrastructure, no? So, meron po ba kayong mga plano para ma-improve ang security infrastructure ng Bacoor? Yes, unang-una meron tayong mga CCTV camera. Ever since pa 'yan, nag-improve tayo, nag-update tayo ngayon. Okay. Kasi kailangan natin makita talaga, Alam mo ang laking tulong ng CCTV, Mhm. pati mga barangay meron na rin sila. Okay. At 'yan yung nakikita natin na mapapabilis Mhm. yung pagre-resolve ng mga Mhm. krimen, 'no, na nangyayari sa atin. Pagka na-i-share natin yung ating Mhm. pong CCTV camera. Malaking tulong yun sa kapulisan at sa barangay. Mayor, ang balita ko yung CCTV niyo raw dito sa Bacoor, hindi lang basta CCTV, pero parang AI Yes. initiated ba yan? So, Meron tayo kasi may data naman tayo ang problema natin, Mhm. yung mga hindi taga Bacoor. 'Di ba, yung mga data na meron po tayo Yeah. ay, siyempre nakikita po yan sa AI, Mhm. 'no. Pagka na-flash ka po ng camera, makikita talaga po natin kung, sino yan, Mhm. 'no. Mhm. Yun po yung mahalaga. Very basic yan, na Yeah. kailangan makita natin kung sino yung gumawa Mhm. ng krimen, 'di ba? Oo. Para talaga mas mabilis na resolusyon ng ating pong, Pero ang problema. vision po ba natin pagdating sa CCTV ay maglagay ng CCTV sa lahat ng kalsada, sa Meron lahat po ng public places? So yan po ba yung vision natin? Yes, meron na po tayo talaga. Oo. Marami na nag-a-upgrade yung iba Okay. at, marami po talaga tayong nakalagay na rin po mga CCTV. Mhm. Mhm. Actually nga sa traffic nga gusto ko na ilagay yan, yung contact policy, Okay. Mhm. 'di ba? But, siyempre 'di ba na-strike down yan ng Supreme Court Right. and, for now 'di ba, Mm. ang gagawin natin yun siyempre sa ating, para sa seguridad ng ating Yeah. mga kababayan. Okay.
Mayor, ang dami nating ginawa, ang dami nating ginagawa, ang dami nating gustong gawin. Siguro Mayor, meron ka bang puwedeng mai-share sa amin ng mga statistics pa? Kung ano ba yung mga naging efforts at ano yung mga naging bunga nitong mga programang ginawa natin tungkol sa peace and order and security? Kasi marami rin, eh. Alam mo nagpitin tayo, even yung tayo nagkaroon din po tayo ng partnership with the subdivisions Mhm. na ngayon po, na nakikita rin natin when it comes to traffic, 'di ba? So, ngayon meron tayong solidarity po diyan, Yeah. solidarity route na meron tayyung sticker. Yung Mhm. sticker din talaga, para sa traffic natin dito, para rin maging safe din yung mga tao na taga Bacoor makakadaan sa Yeah. mga yung mga ating mga subdivision na kahit papaano, nakakatulong yung ating mga Mm. homeowners. Kaya po 'yan, isa rin po na ginagawa rin po natin na gusto natin maging safe. Kaya kami, naku, nagpapahuli po tayo ng mga fake stickers dito. Okey. Mhm. Marami pong gumagawa niyan at, Yeah. patuloy po tayo, linggo-linggo, marami Mhm. po tayong nahuhuling mga fake stickers. Kasi kailangan din po natin talaga 'yan, kasi gusto ko maging safe yung mga subdivisions, Mhm. Mhm. 'no, na lalo na yung ka-partner po natin. At yun, meron din po tayong mga CCTV na ilalagay po sa kanilang Mhm. mga, subdivisions. Yeah. Pagdating po dun sa fake stickers, ano po ang operasyon na ginagawa natin para mahuli natin kung sino ang meron niyan? Oo nga, Oh. actually, yun nga, merong nagbebenta online, eh. Yes, 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 Okay. online. Mhm. Yun nga yung masama, minsan sa ilan sa mga ating mga kilalang ano rin, Mhm. 'di ba, nagbebenta. Yeah. But, siyempre magpo-post ka lang kasi dun, eh. Mhm. Mhm. Pero po yun, meron tayong nahuhuling Yeah. gano'n at, bukod pa yung mga yung mismong kinabitan nila, yun Yeah. po ang kawawa. Kasi Mhm. akala nila totoo at end of the day, naku, may Mhm. mga opisyal pa ng gobyerno, Mhm. na national na nahuhuli natin na fake yung sticker nila. Ah. Mhm. Kaya nakakalungkot din Hmm. na nadadamay sila sa mga ginagawa ng ilang mga ating kababayan. Yeah. So, ibig sabihin po merong crackdown na ginagawa ang inyong Yes, opisina para itong mga nagbebenta online, matigil na sila sa pagbebenta ng fake stickers. opo, Hmm. ginagawa po natin 'yan at, hindi po tayo titigil diyan kasi I Mhm. want to protect yung safety and security po ng Yeah. ating mga subdivisions na ka-partner. Ginagawa po natin 'yan para sa traffic, pero ayoko naman na masakripisyo yung, security ng ating Mhm. pong mga subdivision homeowners. At nakikita ko rin po Mayor sa ating Facebook page na almost everyday tinitingnan natin kung meron tayong mga nahuhuli Yes, na fake stickers, which is actually a testament na seryoso tayo kasi gusto nating ipalahatala sa correct. lahat kung, na seryoso tayo dito at, dapat walang merong fake stickers. Yes. Lahat po 'yan, pino-post natin, Mhm. sa ating pong, Facebook. Kasi kailangan ma-inform ang tao, eh. But Hmm. alam naman natin na hindi naman yung iba walang mga interes, eh. But for me and, as part ng ating pong paglilingkod sa ating mga kababayan, gusto ko inform kayo. Kaya nasa inyo na po 'yun kung Mhm. gusto niyong makita yung report namin o hindi. Yeah. Mhm. Mayor, talagang nakikita ka namin, isang mayor na very much involved, sa constituents mo, sa mga kababayan mo. Nakikita namin yung mga marami mong proyekto. Pero isa talaga sa nakita natin ngayon, yung priority mo pagdating sa peace and order, yung priority mo para mabigyan ng seguridad ang mga taga Bacoor. So, and I think, we can really see that you are such a strong man, no? So dahil dito, so yun po yung nakita natin ngayon. Tama po ba yung assessment natin? Ako ho, hindi naman ho gano'n din, eh. Alam niyo may puso tayo sa paglilingkod din, eh. Hmm. But we have to be tough. Hmm. Sometimes we have to make a decision na may masasaktan, Hmm. 'di ba? Merong hindi matutuwa. Yeah. Lahat naman po, ng gagawin namin gano'n ho, eh. Mhm. But, ako lahat lang ho at saka 'yan lang malalaman ng ating mga kababayan na talagang lahat lang ng paninindigan ko para sa inyo. Hmm. Hindi po para sa aking sarili. Yeah. Ang iisipin ko palagi sa lahat ng desisyon ko kung ano ang makakaganda, makakatulong sa lungsod ng Bacoor. 'Yun ang paninindigan ko. Yeah. Tama po yun, Mayor. At, sa ginagawa natin na ito, so minsan kaakibat diyan o bunga, sabi nga nila, ng ginagawa natin, nare-recognize tayo. Mayor, balita ko po meron tayong na-receive na award recently na for 3 consecutive years Okey. na-receive niyo raw po ito. Ano po bang award ito? Ay, ito yung Gawad Kalasag Award ng National Disaster Coordinating Council Okay. na binibigyan ng pagkilala na tayo po
ay maayos yung ating pong, disaster preparations, yung paggastos natin ng pera sa disaster. Yeah. Kaya tayo po sa Cavite mapagmamalaki natin tayo lang ang may building na disaster talaga, Mhm. na meron po tayong 24/7 diyan na matatawagan nila yung 161. Mhm. So, in case of emergency, puwede po nilang tawagan ng ating pong mga kababayan dito sa lungsod ng Bacoor at meron pong action. Kung kailangan niyong pulis, darating po ang pulis. Hmm. Kung kailangan niyo bumbero, darating po ang bumbero. Kung kailangan niyo ng ambulansya, darating din po ang ambulansya. Napakaganda po niyan, Mayor. Ano po ulit yung numero na dapat nilang tawagan? Yan, dial 161, ayan po yan. Yeah. So, Mayor, ano po ang naisip ninyo kung bakit ninyo in-institute etong center na ito? Kailangan po, actually alam niyo may kaakibat din po yan. Napansin ko nung minsan nung pagbalik ko ng 2022, marami kaming sunog, Alam mo last year sobrang dami, there are about 2,200. Yes. Pero hindi pa rin 2,200 families ang nawalan Wow. ng tirahan sa Bacoor. Last year lang 'yan. Pero noong 2022 na-foresee ko na 'yan, kailangan namin 'tong gawin. Actually ngayon, alam niyo, meron na kaming in-institute na ordinansa, nagpagawa po ako ng ordinansa sa City Council. Mhm. At ngayon meron kaming training na ginagawa. Sa lahat po na magtatrabaho sa Bacoor, regardless pa kung saan ka, kung taga Bacoor ka o hindi, you must undergo a training, disaster and first aid training. Mhm. Na libre po 'to. Only 2 hours 'to. Mhm. Hindi po natin pinagbabayad sila. Mag-undergo lang sila ro'n, makita naman nila, may matutunan sila. Yeah. Every day po 'yan, Monday to Friday po Mhm. na ginagawa natin 'yan. Libo-libo na rin po ang nakapasok po diyan. At meron din po tayo rito, yung first ever Mhm. na Fire and Rescue Village, yung Okay. Strike a Fire Rescue Village. Wow. Isa pong ano ho 'yan, yun po ay pinamahala natin sa Bureau of Fire. Mhm. At ngayon po, libo na rin pong kabataan at Mhm. at mga teachers ang pumasyal po roon Mhm. para ma-train sila. Bata pa lang Yeah. gusto kong matuto sila papaano paggamit ng fire extinguisher, Mhm. Mhm. papaano yung hose, papaano yung tamang paghawak. Yeah. So pati earthquake, anong dapat niyong gawin? Mhm. Meron pong simulation silang ginagawin do'n sa Yeah. isang room. Mhm. Mhm. Maliit lang po siya pero, Yes. pinalalaki po natin 'to unti-unti. Tayo lang first in the Philippines na Wow. meron po nito. Wow. Mhm. So, kahanga-hanga po, Mayor, no? So, disaster preparedness, then with a particular focus sa fire prevention and training our countrymen. So, really, lahat po ng ito talagang magbibigay ng peace and order sa bayan. Kasi kung hindi marunong ang tao, lalo na pag dumating ang disaster, so magkakagulo. Totoo po. Gusto ko maging sila, kalmado, Mm. haharapin nila yung problema Mm. na meron tayong dapat solusyon. Yeah. Hindi yung magpapanik ang lahat. Nangyari po yan kaya ako nagawang ordinansa po yan. Mhm. Dahil minsan may nasunugan. Lahat ng tao doon sa business establishment, lahat lumabas. Isang Right. kwarto lang yung nasusunog. Oh. Alam na nakita, instinct talaga ng tao, syempre i-save yung sarili. Yeah. Pero hindi na nakita na pwedeng i-save nila yung bahay. Mhm. Maliit pa lang, kung may marunong lang na kinuha yung fire extinguisher at pinatay niya, hindi na dapat lumaki. Oo. Na nadamay pa pati yung kotse. Tama. Yun nga, dapat we have to be prepared kasi Mhm. safety rin ng ating pong mga kababayan din po, ang Yeah. ating pong ayoko na may namamatay ho Mhm. sa mga walang kwentang kamatayan lamang. Yeah. Kaya pala, isa pa rin yung ginagawa natin dahil sa depression nga, mayroong Mhm. nagpapakamatay. Ultimo bata, Oh. meron tayong teacher pa na nagpakamatay. Mhm. Mhm. Tayo rin dun sa 161, meron po tayong telepayo rin. Mm. Sa gabi puwede pong tawagan, kasama po natin diyan. Ito po yung Bacoor, Christian group natin, Mhm. 'no? Yung ating transformation Mhm. officer, sila po ang tumutulong po, Mhm. sa ating pong mga kabataan. Yeah. So, Mayor, talagang very handy dapat yung 161 kasi pwede Yes. ka diyang maka-contact ng pulis, Lahat. ng bumbero, so may tagapayo pa paggabi. So, lahat pwede nilang gamitin ito para again kung meron silang kailangan. Yes. Okay. Mayor, mag-shift lang po ako ng konti sa ating diskusyon dahil kanina parang narinig ko meron kayong mga aktibidades dito sa Bacoor na leading to a March 3 celebration, no? So, ano po ba yung meron dito sa Bacoor ngayon hanggang sa March 3? Naku,
Marami po. Pero isa na lang ho, may parapol po tayong ibibigay sa ating Wow. mga kababayan. Ito yung brand new Mhm. na 2025 Toyota Vios. Okay. Automatic yan, di ba? Wow. Mhm. Meron tayong e-raffle. So Mhm. lahat, mas madali. Ayoko na yung mga ticket eh. Mhm. So ang ginawa natin, scan lang nila yung QR code dyan sa Facebook, Okay. Facebook page ng City, pati ng inyong lingkod, Strike B. Revilla Facebook page. Doon po, mag-register lang ho kayo ron. At makakasama na ho kayo sa raffle natin sa March 3. At ang significance po ng March 3 ay ito ay dahil ang araw ng kapanganakan ng ating butihing mayor. So Mayor, advance happy birthday sa iyo. March 2 ho, bale. March Pero 2. ginawa natin ng March 3 dahil ito yung Okay. Monday. Ito yung first day of the month. Yeah. So meron po tayong parapol para sa mga Bacoreño. So Mayor, sa March 2, advance happy birthday Thank you sa very iyo. much. Thank you. Okay. Okay, Mayor. Ang dami na po nating napag-usapan. Yes. Ngayon, ang gagawin po lang natin, meron tayong tinatawag na fast talk. Okay. Okay, so may tatanong lang po ako sa inyo at kung ano man yung unang pumasok sa isip ninyo, sagutin natin. Okay po ba kayo? Okay. Okay, Mayor, palakasan o pagalingan? Pagalingan. What gives you strength? Faith in God, family, at siyempre, ang hangaring mapaunlad pa ang lungsod na Bacoor. Wow. Ano ang hashtag ng buhay mo? Hashtag strike as one. Hashtag Bacoor at home ka dito. Complete the sentence. Welcome to Bacoor. The marching band capital of the Philippines. Ooh. Sino o ano si Mayor Strike? May malasakit at pagmamahal sa Bacooreño. Describe Bacoor in one word. Tahanan. Mayor, strike out or strike again? Strike again! Okay. Thank you. Maraming salamat, Mayor. Thank you. It's been a very productive and fruitful discussions with you, Mayor. So siguro ngayon po gusto ko lang mahingi. Ano po ba ang mensahe ninyo para sa mga kababayan natin dito sa City of Bacoor? Ay, unang-una, siyempre, maraming salamat sa iyo. At siyempre sa ating Panginoon sa binibigay sa ating kalakasan every day at sa mga blessings. At siyempre, sa ating mga Bacooreño, patuloy lang po kayo magtiwala sa inyong gobyerno, ang inyong pong lingkod, Mayor Strike Revilla, at siyempre kasama natin si Vice Mayor Rowena Benjola at ang buong City Council ng Bacoor ay handang maglingkod at magmahal sa inyo. Salamat po, Mayor. At dyan, nagtatapos ang ating makabuluhang diskurso kasamang muli ang nag-iisang Mayor Strike Revilla. Hanggang sa susunod na episode, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kadiskurso, Rico Bautista. At ang sinasabi po natin sa ating diskurso on air, your beacon of trust, your beacon of truth. At sa ating pananalita, ang tanglaw ng katotohanan at gabay ng pagtitiwala. Maraming salamat po.